Man TV. Ricardo Willis. Kabanata 931, Walang katapusang kawalan ng pag-asa. Lubhang baluktot ang ekspresyon sa mukha ng matanda ng Wicked Bone, na para bang siya ay nasa matinding sakit. Pakiramdam niya ay unti-unting nawasak at nadudurog ang kanyang kaluluwa. Ito ay isang sakit at takot na nagmula sa kaluluwa. Pagkatapos ng ilang paghinga, nanlaki ang mga mata ng elder ng Wicked Bone, at napaatras siya. Siya ay ganap na naging isang walang kaluluwang shell. Ang kanyang kaluluwa ay lubos na nawasak. Ang kanyang kaluluwa ay nagbago sa purong enerhiya ng kaluluwa, na hinihigop at pinagsama ni Miranda. Sa sandaling ito, si Asher Abyss, na nagpapanatili ng exile space, ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang ekspresyon. Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay, siya ay direktang nap-unit sa mga piraso. Isang mid-stage na Hollow Void expert ang napatay ng isang sampal mula kay Miranda. Boss. Sa pagkamatay ni Asher Abyss, ang exile space ay agad na nawala. Sina Ricardo at Master Colin ay sumailalim sa isa pang transisyon mula sa substance patungo sa void at pagkatapos ay bumalik sa substance. Matapos lumabas mula sa walang laman na espasyo, inikot ni Ricardo ang kanyang ulo at nakita si Miranda na nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bakas ng pagkaapurahan habang siya ay sumigaw, "Asawa, tumakbo ka." Hindi masyadong nag-isip si Ricardo, halos bigla na lang siyang sumigaw kay Miranda. "Asawa, tumakbo." Nakatayo doon si Miranda, nakatitig kay Ricardo. Ang kanyang mga mata, na puno ng walang katapusang hinanakit at masamang hangarin, ay panandaliang nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkalito. Whoosh! Sa sandaling ito, natauhan si Colin Wills at inatake si Ricardo nang walang sabi-sabi. Wala nang balikan ngayon. Bang! Puff! Gayunpaman, nang malapit nang kumilos si Colin Wills, pinalipad siya, nagbuga ng dugo sa lahat. Siya ay pinalayas ni Miranda. Pagkatapos maglanding, ang early-stage fragmented void expert na ito ay hindi na nagkaroon ng oras para makaramdam ng pagkabigla at takot bago ang kanyang mukha ay lumibot sa matinding paghihirap. Kaagad pagkatapos, isang fox spirit ang puwersahang kinuha mula sa katawan ni Master Colin. Ang mga kamay ni Miranda ay gumawa ng isang grabong galaw sa hangin, at sa kabila ng kaluluwa ni Master Colin na walang magawa, pinunit niya ito at hinigop. Isang malakas na fragmented void expert ang nahulog sa lugar. Maging ang kanyang kaluluwa ay wala na. Masarap. Isang tingin ng kasiyahan ang lumitaw sa napakagandang mukha ni Miranda. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Gayunpaman, sa sandaling ito, maging si Ricardo ay nakaramdam ng bahid ng takot habang nakatingin sa kanya. Asawa, ikaw. Ibinuka ni Ricardo ang kanyang bibig para magsalita ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sino ka? Hindi ikaw si Miranda. Ano ka ba? Nasaan ang asawa ko? Arg! Naisip ni Ricardo ang oras na kontrolado si Miranda ng masasamang espiritu, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Siya ay nagpakawala ng galit na dagandong at sinumpa si Miranda, gamit ang kanyang malubhang na sugatan na katawan at halos maubos ang lakas ng pag-iisip. Boom! Ngunit pagkatapos ay sinampal siya pabalik ni Miranda. Sa sandaling ito, walang nakakaalam kung hanggang saan na ang paglilinang ng kaluluwa ni Miranda. Ang kanyang may asawang pangangatawan ay naging imposibleng sukatin ang kanyang lakas, ngunit malinaw na ang pagkatalo sa isang early-stage fragmented void na eksperto tulad ni Master Colin at pagpapahirap kay Ricardo ay walang kahirap-hirap para sa kanya. Sa susunod na segundo, tinitigan ni Miranda si Ricardo at nagsimulang gumawa muli ng mga galaw ng grabong gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay patuloy na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng lilang liwanag at ng kanilang normal na kulay. Sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang malabong anino ng isang siyam na ulo na ibon, na kumikislap papasok at wala sa buhay. Parang nahihirapan tuloy ang ekspresyon ni Miranda. Hindi, ayoko. Sa susunod, makikita kita. Papatayin kita. Kaluluwa. Huwag na. Hayaan mo akong makita. Kaulit. Nagpupumiglas ang ekspresyon ni Miranda habang binibigkas ang ilang putol na pantig.
Whoosh! Sa sumunod na segundo, bigla siyang tumalikod at nawala sa langit. Ang malademonyong ambon na pumuno sa Cloud Sea Mountain Base ay tila sumunod sa kanya, nag-iwan ng isang malinaw at walang laman na lugar. Nakatayo doon si Ricardo sa gulat, nakatingin sa kawalan kung saan nawala si Miranda. Bawat salitang binibitawan niya ay parang mabigat na martilyo na tumatama sa puso niya. Asawa, Miranda, bumalik ka. Damn it, ano ka ba? Bakit mo kinokontrol ang asawa ko? Ibalik mo siya sa akin. Si Ricardo ay nagpakawala ng lungkot at galit, ang kanyang mga mata ay duguan. Sa panunood ni Miranda na iwan siya ng ganoon, naramdaman ni Ricardo na parang naubos ang buong kaluluwa niya. Kumalat sa buong katawan niya ang walang katapusang kawalan ng pag-asa, kawalan ng laman, at takot. Sa sumunod na segundo, tinapakan niya ang lupa at tumalon sa hangin, sinusubukang habulin si Miranda. Ngunit ang lahat ay nagdilim sa kanyang paningin, ang kanyang ulo ay parang nahati, at siya ay nawalan ng malay. Boom! Malakas siyang bumagsak sa lupa at nahimatay. Boom! Sa mahinang tunog ng pag-crack, kinilig si Maximus sa dambana ng pamilya ng Ancient Willis. Nabasag ito. Nabasag ang soul tablet ni Master Clive. Hindi nagtagal, nagkapira-piraso din ang soul tablet ni Master Colin. Paano naging ganito? Si Clive Wills at Master Colin ay parehong patay. Sino ang pumatay sa kanila? Dalawang makapangyarihang fragmented void na eksperto na nagtutulungan sino kaya ang pumatay sa kanila. Nabigo ba ang pamamaraan ng pagpapatapon ng Azure Abyss at naakit ang malalakas na miyembro ng Order Warden? Hindi. Hindi dapat. Hindi malalaman ng Order Warden. Maaaring lumakas ng sapat si Ricardo upang patayin ang makapangyarihang mga eksperto sa fragmented void. Napuno ng matinding pagkabigla at pagkalito ang mga mata ni Maximus habang hindi makapaniwalang ungol. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman niya ang isang nagbabadyang krisis na bumabalot sa kanyang sarili at sa buong pamilya ng sinaunang Willis. Kabanata 932, Mga Tinig ng Pagdududa. Ang mga plague ng kaluluwa ng dalawang makapangyarihang eksperto sa fragmentation void ay sunod-sunod na nabasag. Ipinapahiwatig nito na dalawa pang makapangyarihang fragmented void na miyembro ng Ancient Willis family ang bumagsak. Noong una, mayroong 6 na eksperto sa fragmentation void, ngunit ngayon kalahati sa kanila ay patay na, naiwan na lamang ang 3. Isang malakas na pakiramdam ng krisis ang umusbong sa puso ni Maximus. Sa sandaling ito, hindi makontak ng dating Elder ang kanyang mga alipores na si Azure Abyss at Elder ng Wicked Bone. Nabigo. Hindi kaya nabigo muli ang dalawang powerful fragmented void expert, kasama ang banishment space ni Azure Abyss. Hindi kaya na diskubre sila ng organisasyong Order Warden. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, hindi napigilan ng puso ni Maximus na tumakbo. Kung iyon ang kaso, ang buong pamilya ng sinaunang Willis ay haharap sa ganap na pagkalipol. Patriarch, humiling si Michael ng madla. Sa sandaling ito, isang malalim at matandang boses ang tumunog mula sa labas ng Ancestral Hall. Tumigas ang ekspresyon ni Maximus. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi niya, Master Michael, mangyaring pumasok. Nang matapos siyang magsalita, bumukas ang mga pinto ng Ancestral Hall ng walang hangin. Isang matandang figure na nakasuot ng dilaw na damit, na may hawak na star chart, ang pumasok mula sa labas. Puno ng hinala at kabigatan ang mukha niya. Nasa likod niya ang dalawa pang powerful fragmented void na miyembro ng Ancient Willis family, sina Pierce Wills at Maynard Wills, kasama ang ilang iba pang late-stage na hollow void na peak-level na powerful clan guardians. Pinarangalan ng mga ninuno, ano ang nagdadala sa iyo dito? Nang makita ang mga individual na ito, bahagyang lumubog ang puso ni Maximus, ngunit magalang siyang nagtanong sa ibabaw. Sa sumunod na segundo, lumipat ang mga mata ni Michael sa direksyon ng soul plaques nina Clive Wills at Colin Wills, at agad na nagdilim ang mukha niya. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang mahabang buntong hininga. Ang iba pang makapangyarihang clan guardians ay nagkaroon din ng matinding pagbabago sa kanilang mga ekspresyon, bawat isa sa kanila ay may napakalaking kibot na talukap.
Nabasag ang soul clock ng dalawang fragmentation void ng mga eksperto. Nang makita ito, ilang beses na umimik ang ekspresyon ni Maximus. Bumantong hininga siya at hindi na nagtago ng kahit ano. Nahulog sina Clive Wills at Colin Wills. Bilang patriarka, responsibilidad ko. Nakayukong sabi ni Maximus. Buntong hininga. Sa sandaling ito, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Michael, puno ng matinding pag-aalala ang kanyang mukha. Nadama ko na ang malaking kapahamakan para sa aming pamilya ay nagiging mas malinaw. Sa katunayan, nahulog na rin sina Clive Wills at Master Colin. Ang aming Ancient Willis family ay may 6 na makapangyarihang fragmented void na eksperto, ngunit ngayon ay wala na ang kalahati. Matatapos na ba talaga ang kapalaran ng pamilya natin? Hindi. Hindi ito mangyayari, Master Michael. Ang aking pag-unawa sa mga prinsipyo ng Tao ay nagiging mas malinaw at mas kumpleto. Sa lalong madaling panahon, mauunawaan ko ang sarili kong kapangyarihan ng Tao at mga banal na kakayahan. Malapit na akong makapasok sa Shattered Void Realm. Umiling si Maximus at determinadong sinabi. Patriarch, ano ang mabuting may dudulot nito? Walang ekspresyong sabi ni Michael. Hindi mo rin ba hinulaan? Sa gitna ng matinding kapahamakan, may kislap pa rin ng pag-asa at sigla. Hanggat nagpadala tayo ng isang tao upang lihim na mahuli si Ricardo at makuha ang kanyang mana, ang ating sinaunang Willis na pamilya ay babangon sa kaluwalhatian. Alam ninyong lahat kung gaano kabilis ang paglaki ng Ricardo. Ang pagkuha ng mana ay magbibigay sa atin ng pagkakataong mabuhay. Sabi ni Maximus na nagngangalit ang mga ngipin. Nang marinig ito, iba-iba ang ekspresyon ng mga powerful clan guardians na naruroon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang ilan sa kanila ay malinaw na nagpakita ng mga palatandaan ng pagdududa sa kanilang mga mata. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Master Michael at tumingin kay Maximus. Susundan pa ba natin si Ricardo? Upang makuha ang kanyang mana, ang ating Ancient Willis family ay lubhang nanghina. Upang suportahan ang iyong paghahanap para sa pamana ng tagapagmana, ang pamilya Wills ay sumailalim sa isang matinding pagbabago, na naging dahilan upang ang angkan ni Clive Wills ay magdusa ng mabibigat na casualty. Pinahintulutan ka nito, Maximus, na maging patriarch. Pagkatapos ng ilang pagsubok, kahit na ang mga eksperto sa powerful fragmented void ay bumagsak habang sinusubukang agawin ang mana. Marahil itong Dragon Ancestor Inheritance ay makukuha lang ng inheritor. Siguro nga tama si Clive Wills, ibalik natin si Ricardo sa pamilya at hayaan siyang pumalit bilang patriarch. Hindi natin dapat pilitin itong kinukuha. Paulit-ulit na nagiging sanhi ng paghina ng kapalaran ng aming pamilya at kahit na nahaharap sa isang malaking kalamidad. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Maximus. Isang malalim na hinanakit at panlalamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Oo. Marahil ang kislap na iyon ng pag-asa sa gitna ng malaking kapahamakan ay talagang, Ricardo, ang tagapagmana. Maaaring tama si Clive Wills. Ang turo ng ating pamilyang sinaunang Willis ay ang pagkuha ng tagapagmana ng Dragon Ancestor ay magdadala sa ating pamilya sa kaluwalhatian. Masyado kaming sabik para sa mabilis na tagumpay at gusto naming malagpasan ang aming mga limitasyon sa loob ng aming buhay. Sa huli, Maximus, dapat ba tayong huminto? Ibalik ang nagmamana sa pamilya. Ilang makapangyarihang clan guardians ang nagsalita ng may mga buntong hininga at panghihinayang sa sandaling ito. Dahil sa pagkawala ng dalawa pang eksperto sa fragmentation void, kahit na ang mga nangungunang ekspertong ito ay nakakaramdam ng takot at krisis. Thud. Sa sandaling ito, ilang beses na umimik ang ekspresyon ni Maximus. Lumuhad siya sa lupa na puno ng guilt at pagsisisi ang mukha. Mga matatanda at ninuno, kasalanan ko ito. Ang iyong mga pagdududa sa akin ay makatwiran. Ngunit ngayon ay mayroon tayong malalim na pagkagalit kay Ricardo. Paano natin siya maibabalik sa pamilya ng sinaunang Willis? Buntong hininga, hindi na mahalaga kung ibalik natin siya o hindi. Ang inaalala ko ngayon ay kung paano namatay sina Clive Wills at Colin Wills. Hindi kaya si Ricardo ang pumatay sa kanila?
Kung hindi, at ito ay dahil ang organisasyon ng Order Warden ay kumilos dahil sa plano ng proteksyon ng Seed of the Star Path, kung gayon ang ating Ancient Willis family ay maaaring humarap sa isang malaking sakuna sa lalong madaling panahon. Ang pag-target sa binhi ng Star Path ay maaaring humantong sa pagpuksa ng organisasyon ng Order Warden. Abangan natin. Kung talagang nakakaakit tayo ng paghihiganti mula sa organisasyon ng Order Warden, kung gayon wala tayong sasabihin ngayon na mahalaga. Sabi ni Michael na may malalim na pag-aalala. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ang ibang makapangyarihang clan guardians ng Ancient Willis family, kabilang si Maximus, ay nagpakita rin ng mga pagpapahayag ng takot at gravity. Tila kakaharapin nila ang isang napipintong sakuna. Napakabigat ng atmosphere sa Ancestral Hall na para bang tumutulo ang tubig. At makalipas ang isang araw. Sa isang partikular na council hall sa loob ng Broken Pulse Sect. Ang mga naruroon ay pawang mga pangunahing miyembro ng Broken Pulse Sect. Sect Master Ernie, Vice Sect Master Sullivan, kasama ang matanda na iyon na nakasuot ng puting damit mula noon. Bukod pa rito, naruroon ang ilan pang mga elder at grand elder ng Broken Pulse Sect. Lahat ay may lakas sa itaas ng Hollow Void Realm. Mayroong isang kahangahangang siyam na makapangyarihang Fragmented Void na eksperto lamang. Ipinakita nito na ang pundasyon at lakas ng Broken Pulse Sect ay orihinal na nalampasan ng pamilya ng Ancient Willis. Wala sa mga ordinaryong matatanda ng sekta ang naruroon, tila hindi sila kwalipikadong dumalo sa pulong ng konseho na ito. Ang tunay na nagpapasya sa mga pangunahing direksyon ng Broken Pulse Sect ay ang mga taong ito. Kabanata 933, Pagkabulok. Nakatanggap kami ng impormasyon na ang pamilyang sinaunang Willis, matapos mawala si Ebenezer, ay nawala na ngayon ng dalawa pang eksperto sa Fragmentation Void. Hihihi. Parang determinado ang langit na sirain ang pamilya ng sinaunang Willis. Umupo roon si Ernie na may nakakalokong ngiti sa labi. Ang pamilya ng sinaunang Willis ay nasa bingit ng pagkalipol. Ngayon, mayroon na lamang silang tatlong eksperto sa Fragmentation Void na natitira upang bantayan sila. Kung ang ating Broken Pulse Sect ay mapupunta ng todo, hindi ito magiging napakahirap na lipulin sila. Isang elder mula sa Broken Pulse Sect ang nagsalita na may bakas ng pamatay na layunin sa kanyang boses. Ang pangunahing tanong ngayon ay, paano namatay ang dalawang eksperto sa Fragmentation Void na ito? Seryosong tanong ng matanda na nakaputi. Nahulog daw sila habang nakikipag-ugnayan sa inheritor na iyon, si Ricardo. Ang eksaktong dahilan ng kamatayan ay hindi malinaw, iniulat ni Sullivan. Tumango ang matanda na nakaputi. Ano ba? Malamang na ang organisasyon ng Order Warden ay nakialam. Kung ganun, baka hindi na tayo kailanganin ng Ancient Willis family para sirain sila, hindi sila magtatagal. Si Ricardo ay isang binhi ng Star Path, at ang organisasyon ng Order Warden ay inihayag sa publiko ang kanilang plano sa proteksyon, na lubhang mahigpit. Ang sinumang maglakas loob na kumilos laban sa isang binhi ng Star Path bago sila makarating sa Shattered Void Realm ay magdadala ng kapahamakan sa kanilang pamilya at sekta. Nang marinig ito, tahimik na tumango ang mga nangungunang pinuno ng Broken Pulse Sect. Talaga. Kung ang dalawang matatanda ng Ancient Willis family ay namatay sa kamay ng Order Warden, kung gayon ito ay isang malaking bagay. Sisirain ng organisasyong Order Warden ang pamilyang sinaunang Willis nang hindi nangangailangan ng intervention mula sa Broken Pulse Sect. Sige, huwag tayong padalos-dalos sa pagkilos. Maghihintay kami at tingnan kung paano nangyayari ang mga bagay. Kung kumilos ang organisasyon ng Order Warden, hindi tayo dapat makialam, mataimtim na sabi ng nakatatandang nakaputi. Tapos, with a serious tone, he turned to Ernie and said, "Tsaka, stop targeting Ricardo for now. Hindi bababa sa hanggang sa makapasok siya sa Shattered Void Realm, huwag mo siyang guluhin." Ang pagkuha ng Jade Pendant ng Celestial Emperor Demon Youth at ang mana ni Ricardo ay maaaring maghintay hanggang sa maabot niya ang Fragmentation Void. Naiintindihan. Oo, matanda. Magalang na sagot ni Ernie na kumikislap ang mga mata.
Noong una, binalak niyang gamitin ang kaluluwa ni Samantha para gumawa ng isang bagay laban kay Ricardo. Kaya, palihim siyang nagpadala ng mga eksperto para subaybayan si Kyrie. Ngunit ngayon, tila hindi na kailangan sa ngayon. Ang pagbagsak ng dalawang matanda mula sa Ancient Willis family ay labis ding natakot sa Broken Pulse sect. Hindi alam ni Ricardo kung gaano katagal siyang walang malay bago siya nagising sa isang kuweba sa Phoenix Mountain. Sa kanyang walang malay na estado, pinangarap niya na sila ni Miranda ay naging magkaaway, isang trahedya na relasyon sa pag-ibig-hati. Nang magising, tumingin siya sa paligid na may kislap ng pag-asa. Hiniling niya na sana ay isang bangungot na lang ang lahat ng nangyari bago siya nawalan ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, lubos na umaasa si Ricardo na makita si Miranda sa kanyang tabi, upang maamoy ang kanyang pamilyar at nakalalasing na pabango. Gayunpaman, habang lumilingon siya sa paligid, walang bakas ng Miranda kahit saan. Ang natitira na lang ay ang 4 na bangkay ng Elder of the Wicked Bone at ang kanyang mga tauhan sa lupa, at ang nahulog na salamin ng mga pagsubok. Walang ibang tao sa paningin. Asawa, Miss, saan ka nagpunta? Baka iniwan mo talaga ako. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Ungol ni Ricardo sa sarili sa kawalan ng pag-asa habang nakaupo sa lupa. Pagkaraan ng ilang oras, pinilit niyang bumangon, kinuha ang Mirror of Trials at Elder ng bangkay ng Wicked Bone, at umalis sa Cloud Sea Mountain Base, na ngayon ay naging malinaw at maaraw. Nang sabihin sa kanya ni Miranda na nagising siya ng isang kakilakilabot na alaala, nakaramdam ng pagkabalisa si Ricardo. Hindi niya inaasahan na magkakatotoo ang kanyang pagkabalisa. Hindi alam ni Ricardo ang nangyari kay Miranda. Ngunit alam niya na tila talagang iniwan siya ni Miranda. Noong araw na iyon, sa likurang bundok ng Cagayo School, sa kalagitnaan. Lumuhad si Ricardo sa lapida ng kanyang mga magulang. Sa tabi niya ay ang elder ng bangkay ng Wicked Bone, na nakaipit ng espada. Mom and Dad, patay na ang isa sa mga pumatay sa inyo. Ang iyong manugang na babae ang pumatay sa kanya. Ngunit ang iyong walang kwentang anak ay nawalan ng iyong manugang. Sabi ni Ricardo habang tumatayo. Isang malakas na panggigipit at pagtanggi ang kumilos sa bangkay ng elder ng Wicked Bone. Ang bangkay ay agad na naging ambon ng dugo at nabasag ni Ricardo. Tumalsik ang dugo sa libingan ng kanyang mga magulang na para bang parangalan ang kanilang mga espiritu sa langit. Ang pag-iwan dito sa bangkay ng elder ng Wicked Bone ay makakaakit ng mga mandaragit. Ngunit ang paglilibing sa langit ay napakabuti para sa Elder of the Wicked Bone. Wala siyang karapat-dapat kundi ang masira. Sa pagkamatay ni Elder of the Wicked Bone, hindi naramdaman ni Ricardo ang pakiramdam ng paghihiganti na natupad sa kanyang puso. Sa halip, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na kahungkagan at pagkalito. Iniwan siya ni Miranda. Ano ang punto ng paghiwalayin ang Elder of the Wicked Bone? Bukod dito, sa pagkamatay ng isang elder ng Wicked Bone, ang utak na si Maximus ay buhay at maayos pa. Ang paghihiganti na ito ay kalahating kumpleto lamang. Pagkalipas ng 5 araw, sa Edolan, sa Emerald Green Estates. Sa sala, pinagmasdan nina Emmanuel Lo, Cara Lewis, at Mason Lo ang lalaking nasa harapan nila balbas at lubos na nalulungkot na may nakakunot na mga kilay. Naluluhang tumingin si Nora sa kanyang ama, puno ng sakit at pag-aalala ang kanyang munting mukha. Pasensya na. Nanay at tatay, Mason Lo, pasensya na. Hindi ko kayang protektahan si Miranda. May masamang nangyari sa kanya, pero hindi ko alam kung ano. Ako ay walang kapangyarihan. Pasensya na. Wala akong silbi, wala akong silbi. Patuloy na umiling si Ricardo at bumubulong. 5 araw. Mula nang bumalik si Ricardo, sa tuwing makikita niya ang kanyang mga biyenan at bayaw, hindi mabilang ang paghingi niya ng tawad. Siya ay nilamon ng malalim na pagsisisi sa sarili, panghihinayang, at pagkabulok. Sa puso ni Ricardo, nalampasan pa ng lugar ni Miranda ang kanyang anak. Kumapit siya sa kapirasong pag-asa nang bumalik siya sa Edoland. Umaasa siyang uuwi si Miranda. Pero, isa lang itong pag-asa. Sa loob ng 5 araw, hindi siya kumakain o umiinom ng kahit ano.
Kahit nasabik na siyang mag-ensayo ng Divine Beast Wilderness's Feast, nakakatanggap lang niya mula sa guide na si Mona Woodward, wala siyang pakialam ngayon. Wala siyang interes na maghanap ng Four Elements Divine Fire o magtatag ng sangay ng Sun Moon Sect sa Edoland. Nanatili lang siya sa villa, hinahanap at inaalala ang mga bakas na iniwan ni Miranda doon. Nang makita siyang ganito, labis na nag-alala at nagalit sina Emmanuel Lowe, Cara Lewis, at Mason Lowe. Kabanata 934, nandito si Kyrie. Kuya, huwag kang ganyan. Hindi ka namin sinisisi. Magsama-sama ka. Kakaalis lang ng kapatid ko, hindi naman forever. Talagang babalik siya balang araw. Umupo si Mason Lowe sa tabi ni Ricardo, inaaliw siya gamit ang isang braso sa kanyang balikat. Babalik ba siya? Hindi mo alam kung anong nangyari sa kapatid mo. Babalik ba talaga siya? Blankong sabi ni Ricardo. Malinaw niyang naalala na bago siya nawalan ng malay, sinubukan pa siyang patayin ni Miranda. Anong kakilakilabot na nangyari sa kanya? Siya pa rin ba si Miranda? Babalik ba talaga siya? Mason Lowe, umalis ka dito. Nang makitang ganito si Ricardo, galit na pinagalitan ni Cara Lewis ang kanyang anak. Pagkasabi nito, lumapit ang biyenan kay Ricardo at sinampal ito ng malakas. Nanay. Tumangala si Ricardo upang makitang nakatitig sa kanya si Cara Lewis, puno ng mapait na pagkabigo ang mukha nito. Pagtingin sa biyenan, ina ni Miranda, nabulunan ang boses ni Ricardo. Palibhasa'y nawala ng sariling mga magulang, ganap na niyang itinuring ang kanyang biyenan at biyenan bilang kanyang sariling mga magulang. Sa pagsampal sa kanya, si Ricardo ay hindi nakaramdam ng galit, tanging pagkakasala at isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Nawalan siya ng anak. Huwag mo akong tawaging nanay. Kung wala si Miranda, sino ka sa akin? Malamig na sabi ni Cara Lewis. Cara, anong ginagawa mo? Ricardo is already, panimulang sabihin ni Emmanuel Lowe. Tumahimik ka. Saway ni Cara Lewis sabay turo kay Ricardo na nagngangalit ang mga ngipin. Tingnan mo siya ngayon, ano ang hitsura niya? Nawala ang anak ko, bakit hindi mo siya hanapin? Ano ang silbi ng pagpapalubog sa sarili dito? Kung ang aking anak na babae ay talagang nasaktan ng isang bagay, pagkatapos ay palakasin ang iyong sarili at ipaghiganti siya. Ricardo, anong silbi mo ng ganito? Ang aking anak na babae ay bulag upang sundin ang isang walang kwentang tao na tulad mo. Woo. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Nora ang umiyak sa gilid. Sinama ng tingin ni Cara Lewis si Ricardo. Matapos siyang pag-alitan ay namula rin ang mga mata nito. Nabulunan sa kanyang mga salita, tinawag niya itong isang walang kwentang tao bago tumalikod at naglakad palabas. Ricardo, hindi ka sinisisi ni nanay. Pero pag nakikita kang ganito, galit sa'yo si nanay. Karapat-dapat ka ba kay Miranda? Karapat-dapat ka ba sa lahat ng taong umaasa sa iyo? Nawawala si Miranda. Kung patuloy kang ganito, hindi mo na kailangang kilalanin pa ako at ang iyong ama. Wala kaming manugang na katulad mo. Baka magpakasal ka sa ibang asawa. Nabulunan na sabi ni Cara Lewis. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, tinakpan ni Ricardo ang kanyang mukha, unti-unting muling tumutok ang blanko niyang mga mata. Umiling siya at mariing sinabi, hindi. Isa lang ang asawa ko. Nanay, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko talaga si Miranda. Kahit anong mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong babalik siya. Matapos ang 5 araw ng kawalan ng pag-asa, nanambalik ang sigla ni Ricardo sa ilalim ng sampal ni Cara Lewis. Alam niyang marami pa siyang dapat gawin. Para maibalik si Miranda, ang pananatili lang sa bahay at pag-aalala ay walang silbi. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari kay Miranda at ibalik ito. Sa mga sumunod na araw, galit na nagsanay si Ricardo habang ginagamit ang espiritual na enerhiya mula sa Mirror of Trials at Universal Chi Gathering Technique para magtatag ng sangay ng Sun Moon Sect sa kabundukan ng Edoland. Sina Fiona Morrison at Savannah, na sumali sa Sun Moon Sect kasama niya, ay dumating din sa sangay ng Edoland mula sa Sun Moon Isle. Ang dating sinaunang Marshall family, ang pamilyang Graham, ay sumali rin sa Sun Moon Sect dahil sa Savannah. Dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan, ang pamilya Graham ay nahihirapan noon.
Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang mga inapo ng pamilya Graham ay walang talento. Gamit ang mga mapagkukunan ng pagsasanay na ibinigay ng Ricardo at ng Sun Moon Sect, ang mga inapo ng pamilya Graham ay maaaring lumakas at mapahusay ang kapangyarihan ng sekta. Isang araw, si Ricardo ay nag-iisa sa bahay, malalim na nag-aaral ng Divine Beast Wilderness's Feast. Ito ay isang purong martial art at combat technique na isinagawa sa pamamagitan ng pisikal na lakas. Kapag sinanay sa isang tiyak na antas, maaari pa itong mag-evolve sa iba't ibang pisikal na divine na kakayahan. Natikman na ni Ricardo ang mga benepisyo ng pisikal na divine na kakayahan ng napakalaking kapangyarihan ni Sky Shaker. Napuno siya ng pag-asam para sa kung anong uri ng pisikal na divine na kakayahan ang maaaring mag-evolve ng Divine Beast Wilderness's Feast sa hinaharap. Sa looban, si Ricardo ay nagsasanay ng isang set ng mga suntok ayon sa unang antas ng Divine Beast Wilderness's Feast. Sa unang tingin, ang mga suntok na ito ay tila napakabagal at medyo awkward at malamaya. Gayunpaman, sa masusing pagsisiyasat, tila naglalaman ito ng malalim na mga prinsipyo ng langit at lupa. Bawat suntok ay may dalang hindi maipaliwanag na bigat at pangangibabaw. Sa kabila ng kanyang lakas, si Ricardo ay basang-basa sa pawis habang nagsasanay nitong set ng mga suntok. Ang dahilan ng kanyang mabagal na paggalaw ay hindi dahil kailangan ito ng Divine Beast Wilderness's Feast kundi dahil wala siyang pagpipilian. Hindi lang siya makagalaw ng mas mabilis. Ang bawat suntok ay nangangailangan sa kanya na pakilyusan kahit ang pinakamaliit na kalamnan ayon sa mga kinakailangan sa pagsasanay ng Divine Beast Wilderness's Feast, na nagpapalakas sa kanila at nag-vibrate. Sa malapitan, makikita na ang mga kalamnan ni Ricardo ay nanginginig sa buong katawan. Bagamat mabagal ang kanyang pangkalahatang mga galaw, ang bawat kalamnan ay namimilipit ng husto na parang bumubuo ng isang tiyak na coordinated frequency at resonance. Ito ay sa pamamagitan ng partikular na frequency coordination at resonance na ang mga kalamnan ni Ricardo ay maaaring gumamit ng mas nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay posible dahil ganap na kontrolado ni Ricardo ang kanyang katawan. Maging ang bawat kalamnan ay gumagalaw ayon sa gusto niya. Kasama ng kanyang abnormal na pangangatawan, kung hindi, baka pumutok ang mga kalamnan ng isang ordinaryong tao mula sa ganong high intensity at high frequency contraction habang nagsasanay. Sa aking pisikal na lakas, pakiramdam ko ay pagod na ako pagkatapos lamang ng isang round. Masyadong extreme ang physical martial art na ito. Matapos tapusin ang isang set ng suntok, bumagsak si Ricardo sa lupa, humihingal ng husto. Pero sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nakita ng kanyang malakas na mental field na may dumating na bisita sa kanyang tahanan. Gayunpaman, pinalamig ng panauhing ito ang mga mata ni Ricardo, na puno pa nga ng puot at layuning pumatay. Kyrie. How dare he came? Kabanata 935, Kaluluwa ni Samantha. Noon, dahil sa tiwala niya kay Kyrie kaya pinayagan siya ni Ricardo na dalhin si Nora sa Broken Pulse Sect. Hindi niya alam, ito ay isang sabuatan laban sa kanya. Tiniis ni Ricardo ang matinding paghihirap sa Broken Pulse Sect. Bagamat kalaunan ay nakatakas siya kasama si Nora sa tulong ni Vinny, namatay si Samantha bilang isang resulta. Nangako si Ricardo na kapag nagkaroon na siya ng sapat na lakas, susugurin niya ang Broken Pulse Sect para ipaghiganti si Samantha. Isa si Kyrie sa mga target niya sa paghihiganti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakas loob si Kyrie na pumunta sa Edoland. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisiyasat sa larangan ng pag-iisip, nagulat si Ricardo nang makitang nag-iisang dumating si Kyrie. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Ilang sandali pa ay tumunog ang doorbell ng villa. Malamig na sumangot si Ricardo ngunit pinayagan siyang makapasok. Gusto niyang makita kung ano ang mga pakulo ni Kyrie sa pagkakataong ito. Mahal kong kapatid, ano ang nagdala sa iyo dito? Tanong ni Ricardo na punong-puno ng panunuya at bakas ng killing intent na nakatitig kay Kyrie. Napatingin si Kyrie kay Ricardo na may halong guilt at pagtataka sa mukha. Nararamdaman niya na ngayon ay nagbigay ng hindi maarak na aura si Ricardo.
Kahit nasa tuktok ng yugto ng nascent soul, hindi na siya katapat ni Ricardo. Hindi magiging mahirap para kay Ricardo na patayin siya. Ricardo, pasensya na kuya. Nahihirapang sabi ni Kyrie, pero diretso siyang pinutol ni Ricardo. Cut the crap. Magsalita ka, bakit ka nandito? Kung walang importante, papatayin na yata kita ngayon. Para sa kapakanan mo minsang tinulungan mo si Nora na sugpuin ang sumpa, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Ricardo said with a chilling killing intent. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Kyrie, at napabuntong hininga siya. Ricardo, hindi ko inasahan na ang Broken Pulse sect ay gagamit ng ganoong matinding pamamaraan para agawin ang mana mula sa iyo. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko na kayo dinala ni Nora sa Broken Pulse sect. Maaaring hindi ka naniniwala, ngunit itinuring ko rin si Nora bilang sarili ko. Sabi ni Kyrie na may sakal na boses. Tapos ka na ba? Kung gayon, maghanda ka sa kamatayan. Sabi ni Ricardo na may malamig na mukha at akmang susuyuan si Kyrie. Teka, may ibibigay ako sayo. Makinig ka muna sa akin, tapos pwede mo akong patayin kung gusto mo. Hindi ako lalaban. Nagmamadaling sabi ni Kyrie. Ano? Isang bagay para sa akin. Ano ito? Walang ekspresyong tanong ni Ricardo na curious kung ano ang pinagkakaabalahan ni Kyrie. Sa sumunod na segundo, naglabas si Kyrie ng dilaw na anteng-anteng mula sa kanyang special na lalagyan. Pagkalabas ni Kyrie ng soul capturing anteng-anteng ay agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo. Sa kanyang soul realm na umaabot sa external projection, nakaramdam siya ng bakas ng soul energy mula sa talisman. Ang bakas ng enerhiya na ito ay parang hindi kapani-paniwalang pamilyar sa kanya. Samantha. Gulat na tanong ni Ricardo. Tumango si Kyrie at huminga ng malalim. Ricardo, namatay si Miss Sue sa kamay ng aking kuya Ernie habang tinutulungan si Nora na makatakas mula sa Broken Pulse sect. Ako ay walang kapangyarihan. Ang magagawa ko lang ay makuha ang kanyang kaluluwa sa anteng-anteng na ito. Ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang anteng-anteng na ito. Umaasa ako na balang araw, kapag mayroon kang malaking kapangyarihan, maaari mong buhayin si Miss Sue. Pagkasabi nito, maingat na inilagay ni Kyrie ang soul-capturing talisman sa coffee table sa harap ni Ricardo. Sa sandaling ito, tiningnan ni Ricardo ang anteng-anteng na may basang mga mata. Isang malalim na pagkakonsensya at awa ang bumalot sa kanyang puso. Samantha. Mahinang ungol ni Ricardo at marahang pinulot ang anteng-anteng. Sa susunod na segundo, ipinasok niya ang kanyang mental power sa anteng-anteng. Sa abot ng kanyang kaharian ng kaluluwa sa panlabas na projection, ito ay isang madaling gawain para kay Ricardo. Ang pakikipag-usap sa mga kaluluwa ay hindi rin mahirap. Samantha. Sinubukan ni Ricardo na makipag-usap sa kaluluwa ni Samantha sa anteng-anteng gamit ang kanyang mental power. Ricardo. Ikaw ba yan? Sa sumunod na segundo ay tila umalingaw sa isipan ni Ricardo ang boses ni Samantha na naging dahilan ng bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Nararamdaman niya na ang kaluluwa ni Samantha ay nagdadala ng matinding pagkagulat at kawalang paniwala, na may halong pagmamahal at kagalakan. Walang bahid ng hinanakit sa kanya. Samantha, ako ito. Okay ka lang. Matapos itanong ang tanong na ito, ngumiti si Ricardo ng masama sa sarili, halos gustong sampilan ang sarili. Patay na si Samantha. Isang kaluluwa na lang ang natitira, nakulong sa anteng-anteng na ito. Paano kaya siya magiging okay? Gayunpaman, ang kaluluwa ni Samantha ay tumugon ng isang pahiwatig ng kagalakan at pagmamahal. Ayos lang ako, Ricardo. Hindi mo kailangan na malungkot para sa akin. Nang maramdaman na ang lakas ng pag-iisip ni Ricardo ay tila may bahid ng nakakasakal na emosyon, bahagyang tumawa si Samantha. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ricardo na parang isang multo ang lumitaw sa kanyang harapan, na sumasalamin sa imahe at ngiti ni Samantha. Pasensya na. Hindi dapat ako nagparamdam para sa tulong mo noon. Ako ang dahilan ng pagkamatay mo. Samantha. Humingi ng tawad si Ricardo mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ayos lang. Andito pa naman ako, diba? Hanggat matulungan kita,
wala akong pinagsisisihan. By the way, okay ka lang ba? Nakatakas ba si Nora sa Broken Pulse sect? Ang puso ni Samantha ay nagmamalasakit pa rin kay Nora. Oo, ayos lang ako. Ligtas na rin si Nora ngayon. Tama ka, andito ka pa. Samantha, sigurado ka. Isang araw, tutulungan ka ni Ricardo na buuin muli ang iyong katawan at bubuhayin ka. Magtiwala ka sa akin. Seryosong sabi ni Ricardo na may mabigat na loob. Alam ni Ricardo na hanggat ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay umabot sa materialisasyon at kung makakahanap siya ng isang taong nakakabisado sa mga panuntunan ng buhay, maaari niyang muling itayo ang isang katawan na may sigla sa ilalim ng kanilang tulong. Hindi ito imposible. Tulad ng Kunlun founder na maaaring lumikha ng isang maliit na mundo gamit ang kanyang mental na kapangyarihan lamang. Sa ganitong paraan, magiging madali ang paglikha ng isang buhay na katawan. Naniniwala si Ricardo na ang kanyang mental na kapangyarihan ay tiyak na makakalusot sa materialisasyon. Noon, kahit anong mangyari, bubuhayin niya si Samantha. Oo, naniniwala ako sa iyo. Sumagot ang kaluluwa ni Samantha na may pahiwatig ng ngiti at ginhawa. Si Kyrie nga pala ang nakabihag ng kaluluwa ko. Nakita ka ba niya? Tanong ng kaluluwa ni Samantha na may pagbabago sa tono. Kabanata 936, ang pagbabago ng 4 na elemento ng banal na apoy. Nasa tabi ko lang siya. Ang mga iniisip ni Ricardo ay may bahid ng panlalamig sa kanyang tono. Kung hindi dahil kay Kyrie, who knows where my soul would be wandering. At saka, that time, si Kyrie ang lumuhad at nagmamakaawa, dahilan para mag-alinlangan ang Broken Pulse Sect Master at hindi direktang patayin si Nora. Nagbigay ito ng pagkakataon sa isang senior expert na malagpasan ang domain barrier ng Broken Pulse sect at ilayo si Nora. Ngayong ligtas na kayo ni Nora, hindi mo dapat sisihin si Kyrie. Si Samantha, likas na mabait, ay nagsasalita pa rin para kay Kyrie. Sa Broken Pulse sect, inalagaan siya ni Kyrie, at naalala ni Samantha ang kabaitang ito. Nang siya ay hampasin ni Ernie, nasaksihan ng kanyang kaluluwa ang nangyari pagkatapos. Lumuhad si Kyrie sa lupa, buong pagmamakaawa kay Ernie, isang eksenang nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Nang marinig ito, ilang ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo. Alam din niyang minsang lumuhad si Kyrie at nakiusap kay Ernie na protektahan si Nora. Sinabi na sa kanya ni Nora ang tungkol dito noon pa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi agad kumilos si Ricardo laban kay Kyrie nang makita siya. Sige. Hindi ko siya masisisi. Samantha, kung mayroon kang anumang hindi natutupad na mga hiling, gagawin ni Ricardo ang kanyang makakaya upang matulungan ka. Pumayag naman si Ricardo saka nagtanong. Ang tanging alalahanin ko ay para sa aking mga magulang at miyembro ng clan. Hindi ko alam kung sasaktan ng Broken Pulse sect ang pamilya ko. Kuya Feng, kung maaari mo ba silang alagaan para sa akin? Tanong ni Samantha. Sige. Huwag kang mag-alala, young master na ako ngayon ng isang sekta. Dadalhin ko ang iyong pamilya sa aking sekta para sa proteksyon. Nang marinig ang mga salita ni Samantha, kaagad na sumang-ayon si Ricardo, na medyo nagigilty sa loob. Dati, naisipan niyang bisitahin ang pamilya ni Samantha. Pero hindi alam ni Ricardo kung paano haharapin ang pamilya ni Samantha. Bukod pa rito, naniniwala siya na ang Broken Pulse sect, bilang isang ancient sect, ay hindi makakasama sa mga taong mas mababa sa sinaunang antas, kaya hindi niya binisita ang pamilya Duncan. Sa oras na iyon, ang kanyang lakas ay medyo mababa, sa yugto lamang ng Golden Core, at wala siyang kakayahang protektahan ang pamilya ni Samantha. Kung siya ay padalos-dalos, maaaring magdulot ito ng kapahamakan sa pamilya Duncan. Ngunit ngayon, nagkaroon na siya ng lakas para patayin ang mga eksperto sa late stage na Hollow Void at kahit na makipagpalitan ng suntok sa mga eksperto sa early stage Fragmented Void. Bukod dito, siya ang namamahala sa Sun Moon Sect. Ang pagprotekta sa pamilyang Duncan ay natural na walang problema. Sige. Ricardo, kung kaya mo, kausapin mo lang ako paminsan-minsan, at matutuwa ako. Maluwag na sabi ni Samantha. Pagkatapos makipag-usap sa espiritual na antas sa mahabang panahon,
maingat na inilagay ni Ricardo ang anteng-anteng na nakakakuha ng kaluluwa sa kanyang wrist guard. The next second, tumingin siya kay Kyrie with a complex expression. Umalis ka na. Hindi kita papatayin, pero ayokong makita ka ulit. Dito nagtatapos ang ating pagkakapatiran. Sabi ni Ricardo sa malalim na boses. Nang marinig ito, nagpakita si Kyrie ng mapait na ngiti at mukha ng panghihinayang. Bumantong hininga siya at tumango, alam kong hindi mo ako lubos na mapapatawad, at hindi mo rin ako matatawag na kapatid gaya ng dati. Ang pagbibigay ng kaluluwa ni Eileen sa iyo ay tumutupad sa isa sa aking mga hiling. Kaya, follow na. Tumayo si Kyrie at umiling, ang kanyang figure ay may dalang pakiramdam ng kalungkutan at kalungkutan. Pagkaalis niya, tumakbo palabas si Nora, na kanina pa nagtatago sa isang guest room sa unang palapag sa ilalim ng tagubili ni Ricardo. Dad, umalis na ba si Tio Kyrie? Bakas sa maliit na mukha ni Nora ang kalungkutan. Naiintindihan talaga ng mga bata ang lahat. Noong araw na iyon, pagkatapos ayusin ang ilang mga bagay, sumakay si Ricardo ng eroplano patungong Merton City. Ang pamilyang Duncan ay nanirahan sa pag-iisa sa isang bayan sa ilalim ng isang third-tier na lungsod sa Merton. Dati, sinamahan ni Ricardo si Samantha para bisitahin ang pamilya Duncan at si Gerard Duncan. Bukod sa pag-deliver ng Love Light capsules, tinulungan din niya si Gerard Duncan na magpagaling sa kanyang katawan. Kaya medyo pamilyar siya sa lugar. Ang pamilyang Duncan ay isa ring ancient martial clan, mas malakas kaysa sa ordinaryong ancient martial clans at halos hindi itinuturing na isang nakatagong pamilya sa mundo. Gayunpaman, ang ilang miyembro ng pamilya ay hindi nagsagawa ng martial arts ngunit piniling magnegosyo sa sekular na mundo. Isa na rito ang ama ni Samantha. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng leukemia. Ang pamilya Duncan ay may ilang koneksyon sa Broken Pulse sect, kaya naman pumasok si Samantha sa Broken Pulse sect. Ngunit ang koneksyon na ito ay hindi gaanong mahalaga, ang lolo ni Samantha ay nakipagkaibigan sa isang disipulo ng Broken Pulse sect sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan, na may halong damdamin, dumating si Ricardo sa isang maliit na bayan na tinatawag na bayan ng Watong. Pagdating niya sa harap ng isang estate building, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Sa kanyang makapangyarihang espiritual na larangan, naramdaman niya ang isang nakakapasong pagbabago-bago na nagmumula sa loob ng ari-arian ng pamilya Duncan. Ang pagbabago-bago ng enerhiya na ito ay naglalaman ng apat na natatanging uri ng enerhiya. Ito ang mga puwersa ng matandang yin, matandang yang, batang yin, at batang yang ang apat na elemento ng yin at yang. Agad nitong pinabilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Ang apat na elemento. At kabilang sa kanila ay tila isang katangian ng apoy ng apat na elemento. Ang katangiang ito ay katulad ng inilarawan ni Mona Woodward. Ang pagbabago-bago ng enerhiya na ibinubuga ng Four Elements Divine Fire. Hindi kaya ang Four Elements Divine Fire na matagal na niyang hinahanap ay nasa pamilyang Duncan? Tumigil ka. Sino ka? Sa sandaling ito, isang miyembro ng pamilyang Duncan sa labas ng gate ng estate ang tumingin sa hindi inaasahang bisita ng may hinala. Naku, Ricardo ang pangalan ko. Mangyaring ipaalam sa kanila na ako ay isang kaibigan ni Samantha. Nabisita ko na ang pamilya Duncan minsan dati. Magalang na sabi ni Ricardo. Sa huling pagkakataon na sumama siya kay Samantha para bisitahin ang pamilya Duncan, natural siyang pumasok. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, napatigil siya sa labas ng gate. Kaibigan ni Samantha. Pakihintay. Nagpakita ng pagtataka ang miyembro ng clan nang marinig ito at mabilis na pumasok sa loob para magulat. Para sa pamilyang Duncan, si Samantha ay itinuturing na isang henyo ng pamilya. Nakapasa siya sa assessment ng Broken Pulse sect at sumali sa isang ancient sect. Matagal nang ipinagmamalaki ng pamilya Duncan si Samantha. Nang mabalitaan na kaibigan ito ni Samantha, paano nang ahas ang gatekeeper na magpabe? Kabanata 937, Mahirap magsalita. Si Ricardo ay matiyagang naghintay sa labas ng pinto, kahit na siya ay labis na nakikiusyoso at umaasa sa mga kakaibang pagbabago na nagmumula sa loob. Hindi nagtagal, lumabas ang kaninang naiulat na alagad,
na may kasamang mag-asawang nasa katanghaliang gulang. Ang mag-asawang ito ay walang iba kundi ang mga magulang ni Samantha, sina Gerard Duncan at Bonnie Shaw. Ricardo, ikaw ba yan? Lumiwanag sa init ang mukha ni Gerard Duncan nang makita niya si Ricardo, at magiliw niyang hinawakan ang kamay ni Ricardo. Napatingin din si Bonnie Shaw kay Ricardo na may ngiti sa mga mata. Noong huling dumating si Ricardo kasama si Samantha, pareho silang nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Napansin pa nila ang paghanga sa mga mata ng kanilang anak kapag paminsan-minsan ay sinusulyapan nito si Ricardo, na parabang manugang na nila ito. Nang mabalitaan nilang dumating si Ricardo, dali-dali silang lumabas para salubungin ito. Gerard, Bonnie. Nakangiting bati ni Ricardo sa kanila. Gayunpaman, nang makita ang masaya at magalang na mag-asawa sa kanyang harapan, ang kanyang puso ay napuno ng magkahalong alitan at pagkakasala. Lalo siyang nakaramdam ng pag-aalinlangan kung paano sila haharapin. Tila hindi pa rin nila alam ang pagkamatay ni Samantha, kaya lalong nahirapan si Ricardo na magsalita. Sa mabigat na puso, nagpakatatag si Ricardo at pumasok sa tirahan ng pamilya Duncan, na kalaunan ay nakarating sa isang reception hall. Pagdating niya sa entrance, nakita niya ang maraming miyembro ng pamilya Duncan na naghihintay doon para salubungin siya. Nangunguna sa kanila ang isang matandang lalaki na may makapangyarihang presensya. Ito ay si Emer Duncan, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Duncan at isang master sa huling yugto ng Golden Core Realm. Ricardo, maligayang pagdating. Balita ko kaibigan ka ni Samantha. Sa palagay ko isa ka ring disipulo ng Broken Pulse Sect. Magalang na tanong ni Emer Duncan. Gayunpaman, umiling si Ricardo, hindi ako. O sa halip, ako noon, ngunit ako ngayon ay tumiwalag sa Broken Pulse Sect. Ano? Halatang nabigla si Emer Duncan sa paghahayag na ito. Actually, hindi lang ako, si Samantha ay maituturing ding defector mula sa Broken Pulse Sect ngayon. Hindi ka ba nila ipinaalam? Sabi ni Ricardo na may halong panunuya sa tono. Ano? Gulat na bulalas ng mag-asawang Duncan nang marinig ito. Ang buong pamilya Duncan ay pare-parehong natigilan. Ang miyembro ng kanilang pamilya ay tumalikod sa Broken Pulse Sect. Ano sa lupa ang nangyari? Sumeryoso ang mukha ni Ricardo habang huminga ng malalim at sinabing, I'm sorry. Sina Gerard, Bonnie, at lahat ng matatanda at kapatid ni Samantha dito, pumunta ako ngayon para maghatid ng masamang balita. Samantha, wala na sa atin. Kahit na hindi kumikibo si Ricardo sa harap ng isang makapangyarihang fragmented void na kalaban, ang pagsasabi ng mga salitang ito ay parang angat ng 1,000 kilo mula sa kanyang dibdib. Ang dapat harapin, dapat harapin. Kahit na ang buong pamilya Duncan ay nagdamdam at sisihin siya, si Ricardo ay kailangang ipaalam sa kanila. Ano? Ano sabi mo Samantha? Wala na sa atin. Anong ibig mong sabihin dyan? Hinawakan ni Bonnie Shaw ang mga balikat ni Ricardo at niyugyug ito habang nagtatanong. Ang aking pakikiramay. Pasensya na. Huminga ng malalim si Ricardo at nahihirapang magsalita. Nang marinig ito, naramdaman ni Bonnie Shaw na para siyang tinamaan ng kidlat, at si Gerard Duncan ay sumuray-suray din. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit namatay si Samantha? Seryosong tanong ni Gerard Duncan na nakatitig kay Ricardo. Dahil tinulungan niya ako. Masakit na sabi ni Ricardo. Tinutulungan ka. So ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Samantha. Tanong ni Bonnie Shaw na namumula ang mga mata. Masasabi mo yan. Pasensya na. But rest assured, balang araw bubuhayin ko si Samantha. Pumunta ako sa pamilya Duncan ngayon para hilingin ang iyong. Bago pa matapos ni Ricardo ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Bonnie Shaw sa mukha. Namumulang mga mata, pinandilatan niya si Ricardo at sinabi sa labis na pagkabalisa at kalungkutan, ikaw bastard. Bakit mo ginawa ang pagkamatay ng aking anak? Sorry, lang ba ang sasabihin mo? Buhayin siya. Sa tingin mo ba ay isang Diyos ka o ang hari ng underworld? Patay na ang anak ko, paano mo siya bubuhayin? Nandito ka ba para lokohin kami? Samantha, anak ko, nasaan ang bangkay ng aking anak? Sabi mo namatay siya sa pagtulong sa'yo, tapos bakit buhay ka pa? Bakit hindi ka mamatay?
Umiyak si Bonicio at hinampas si Ricardo habang sumisigaw. Napatingin din kay Ricardo ang ibang miyembro ng pamilya Duncan na may nanlalamig na lamig sa mga mata. Lahat sila ay may mga ekspresyon ng galit at pagkamuhi, na para bang anumang oras ay maaaring punitin nila si Ricardo. Nakatayo lang si Ricardo, hinayaan siyang hampasin at pag-alitan siya ni Bonicio. Sa isang paraan, medyo gamaan ang pakiramdam niya sa loob. Ricardo, ano ba talaga ang nangyari? Paano namatay ang aking anak na babae? Sabihin mo sa amin. Sa sandaling ito, hinayla ni Gerard Duncan ang kanyang asawa sa isang tabi at tinanong si Ricardo sa malamig na boses, pinipigilan ang kanyang panloob na kalungkutan. Siguro. Hayaan mong si Samantha ang magsabi sa iyo. Napalunok si Ricardo at napabuntong hininga. Hayaan ang aking anak na babae ang magsabi sa amin. Patay na siya, paano siya makakapagsalita? Tanong ni Gerard Duncan na may halong gulat at galit. Si Ricardo ay naglabas ng isang soul-capturing talisman, na nagbabalak na ipatawag ang espiritu ni Samantha. Sa kanyang kahusayan sa Dragon Gaze Heavenward technique at iba't ibang yin-yang mystical arts, hindi ito naging mahirap para sa kanya. Hindi niya talaga alam kung paano pa ipapaliwanag. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang figure sa estate ng pamilya Duncan at bahagyang lumapag malapit sa pasukan ng reception hall. Nakasuot ng puting belo ang tao at tila naglalabas ng ethereal aura. Kasabay nito, naglabas sila ng malakas na aura na kabilang sa isang early-stage fragmented void cultivator. Pagkakita sa taong ito, napataas ang isang kilay ni Ricardo sa pagtataka. At nang makita ng taong ito si Ricardo, agad na nawala ang kanilang ethereal aura. Napalitan ito ng pagpapahayag ng sama ng loob at puot. Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Ang taong ito ay walang iba kundi si Adele, isa sa mga binhi ng Star Path. Ang kanyang magagandang mata ay malamig na nakatitig kay Ricardo habang nagsasalita. Ang engkwentro sa Mirror of Trials ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon kay Adele. Kabanata 938, sa kasamaang palad, hindi mo naabot ang fragmentation void. Napatitig si Ricardo kay Adele, bakas sa mga mata nito ang pagtataka. Upang tumayo sa gitna ng hindi mabilang na mga henyo, siya ay talagang pambihira sa sukdulan. Kinailangang aminin ni Ricardo na kung hindi niya pinagkadalubhasaan ang Sun Moon Dual Cultivation Technique, ang kanyang cultivation aptitude ay hindi maihahambing sa mga tulad ni na Adele at Leland. Wala pang isang buwan mula noong piniling tournament ng Seed of the Star Path, at ang lakas ni Adele ay sumulong na mula sa late-stage Hollow Void hanggang sa early-stage Fragmented Void. Ang barrier ng Shattered Void Realm ay hindi man lang siya naging hadlang. Gayunpaman, ang hindi alam ni Ricardo ay nasa talento ni Adele, ang pagsulong mula sa late-stage Hollow Void hanggang sa peak ng late-stage Hollow Void ay hindi mahirap. Higit pa rito, ibinuhos ng Panglay Fairy Island ang lahat ng mga mapagkukunan nito sa pag-aalaga sa kanya, pagpapaulan sa kanya ng iba't ibang mga kayamanan. Binigyan siya ng organisasyon ng Order Warden ng mahahalagang banal na bagay tulad ng Fragments of Rules at Enlightenment Fruit of Body, na lahat ay ginamit ni Adele. Kaya, matagumpay siyang nakapasok sa Fragmentation Void. Kung nakarating din si Ricardo sa late-stage Hollow Void kanina, baka nagkaroon din siya ng pagkakataon na makapasok din sa Fragmentation Void. Ngunit anuman, ang talento ni Adele ay tunay na isa sa 1,000,000, na karapat-dapat na tawaging isang kababalaghan. Sa sandaling ito, nagsalubong ang kanilang mga tingin sa hangin, isang banayad na tensyon ang namumuo sa pagitan nila. Dati sa Mirror of Trials, naging cold-hearted si Ricardo na muntik nang maalis si Adele sa kabila ng kanyang malalamang na pakiusap. Sa kabutihang palad, ang kota ng Seed of the Star Path ay natugunan lamang sa oras na iyon, na iniligtas ang buhay ni Adele. Dahil dito, parehong takot at matinding hinanakit ang naramdaman ni Adele. Nangako siya sa sarili na ipaghihiganti niya ang kahihiyang ito balang araw. Bakit nandito ka na naman? Malamig na tanong ni Ricardo. Ang pamilyang Duncan. Tumaas ang isang kilay ni Adele at saka walang pakialam na umiling. Wala akong alam sa pamilya Duncan. Pumunta ako rito kasunod ng aura ng isang pinakamataas na kayamanan.
Nang marinig ito, naningkit ang mga mata ni Ricardo. Siya speculated tahimik, siya ay pumunta dito para sa isang pinakamataas na kayamanan. Si Adele din kaya ay pagkatapos ng Four Elements Divine Fire. Napakunot naman ang loob ni Ricardo. Sa totoo lang, kaharap si Adele ngayon, hindi sigurado si Ricardo sa kanyang pagkakataong manalo. Bagamat maaari niyang gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang maubos at i-activate ang Mirror of Trials para maghatid ng isang mapangwasak na suntok sa isang powerful Fragmented Void Cultivator, kasama ng kanyang Dragon Tiger Dual Form Feast at Sky Shaker na mga divine na kakayahan. Ngunit hindi sigurado si Ricardo kung kakayanin niya si Adele. Mahalagang tandaan na kahit sa early stage Fragmented Void, ang isang kababalaghang tulad ni Adele ay hindi maihahambing sa isang tulad ni Master Clive mula sa Ancient Willis family. Bukod dito, walang nakakaalam kung nagtataglay siya ng anumang makapangyarihang banal na sandata o kayamanan. Ang pakikipaglaban sa labas ay iba sa pakikipaglaban sa Mirror of One Trials. Sa Mirror of Trials, lahat ay maaari lamang gumamit ng karaniwang mga armas na ibinigay ng Kunlun Divine Mountains at hindi maaaring gumamit ng kanilang sariling mga banal na armas o kayamanan. Ngunit sa labas, walang ganoong mga paghihigpit. Bilang isa sa mga pinakatalentadong individual sa apat na pinakamalakas na ancient sects, kitang-kita na ang Panglay Fairy Island ay hindi magdadalawang isip na magbigay kay Adele ng iba't ibang nakakapagligtas buhay at nakakasakit na kayamanan. Dahil dito, naging maingat si Ricardo. Sa sandaling ito, tinitigan ni Adele si Ricardo na may magandang mukha na puno ng puot at layuning pumatay. Sayang naman. Ang iyong lakas ay hindi pa nakakalusot sa Fragmentation Void, kung hindi. Habang nagsasalita siya, gumuhit siya ng espada na naglalabas ng kumikinang na nagninangas na kinang, malinaw na isang malakas na sandata ng Diyos. Kung hindi, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Sabi ni Adele na nagngangalit ang mga ngipin. Sa iba, siya ay lumitaw na matahimik at ethereal, tulad ng isang diwata. Ngunit nang makita si Ricardo, ang kanyang mga mata ay napuno ng puot. Hey! Kung nakalusot din ako sa Fragmentation Void, sino ang mamamatay? Nanunuya si Ricardo. Gusto kong subukan iyon. Sana mabilis mong pagbutihin ang iyong lakas at huwag mo akong paghintayin ng matagal. Pagdating ng panahon, aayusin natin ito minsan at para sa lahat. Malamig na sabi ni Adele. Napangisi si Ricardo. Talaga. I bet pag natalo ka ulit hihingi ka ng awa gaya nung nakaraan. Sa susunod, walang magliligtas sa iyo. Ikaw. Namula sa hiya at galit ang magandang mukha ni Adele sa kanyang sinabi. Ang kanyang karanasan sa pagsusumamo kay Ricardo sa salamin ng mga pagsubok ang kanyang pinakamalaking kahihiyan. Nang marinig niya itong muling itinaas ay labis siyang nagalit. Huminga ng malalim para pakalmein ang sarili, malamig na ngumuso si Adele at hindi pinansin si Ricardo. May mahahalagang bagay siyang dapat asikasuhin ngayon at wala siya rito para makipagtalo kay Ricardo. Dahil hindi pa siya nakakarating sa Shattered Void Realm, ayon sa mga panuntunan sa proteksyon ng Seed of the Star Path, hindi nang ahas si Adele na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Sa sumunod na segundo, malamig na pinagmasdan ni Adele ang mga miyembro ng pamilyang Duncan na naroroon. Ang kanyang tono at ekspresyon ay nagpapakita ng higit na kahusayan na para bang siya ay isang Diyos na tinatanaw ang mga mortal. Sa kanyang lakas at background, ang mga nasa tagong lupain ay talagang parang mga langgam sa kanya. May 4 elements divine fire ba dito? Ibigay ito sa akin, at maaari akong mag-alok ng iba pang mga proteksyon bilang kapalit. Mahinahong sabi ni Adele. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, kumislap ang mga mata ni Ricardo sa realisasyon. Kaya ito ay totoo. Si Adele ay talagang pagkatapos din ng 4 Elements Divine Fire. Sino ka? Sa sandaling ito, pansamantalang pinigilan ng mga miyembro ng pamilyang Duncan ang kanilang kalungkutan at galit sa pagkamatay ni Samantha. Ang ulo ng pamilya na si Emer Duncan ay maingat na humakbang at tinanong si Adele. Ang kanyang lakas ay nasa huling yugto lamang ng Golden Core, ngunit nakaramdam siya ng hindi nasasalat na panggigipit mula sa tila batang babae na nasa harapan niya. Hindi pa niya alam na siya ay isang taong hindi niya kayang guluhin o ang buong pamilya ni Duncan. Ang pangalan ko ay Adele.
Galing ako sa Panglay Ferry Island of the Ancient Sects. Nararamdaman ko na ang iyong pamilyang Duncan ay nagtataglay ng isang pinakamataas na kayamanan na napakahalaga sa akin. Basta't ibigay mo sa akin, kaya kong ipagpalit sa katumbas na yaman at kayamanan sa pagtatanim, ulit ni Adele. Kabanata 939, ito talaga ang apat na elementong banal na apoy. Nang marinig ni Adele na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, lahat ng naruroon sa pamilyang Duncan ay nagpakita ng paggalang at pagkamangha. Kaya, nagmula siya sa mga sinaunang sekta. Nakatingin lang sa kanila ang pamilya Duncan. Apat na elemento ng banal na apoy. Ano iyon? Maingat na tanong ni Emer Duncan nang marinig ang termino, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at pagkalito. Ito na. Alam ni Adele na ang Four Elements Divine Fire ay napakabihirang sa mundo. Kahit na ito ay umiral, maraming tao ang maaaring hindi alam ang pangalan nito at tinatawag ito sa iba't ibang pangalan. Habang nagsasalita siya, gumawa siya ng isang painting. Nasa ibabaw nito ang apoy na kasing laki ng kamao na naglalabas ng apat na kulay ng liwanag, na mukhang hindi kapani-pani walang mystical sa unang tingin. Ito ba ang alab ng yin at yang? Nang makita ang paglalarawan ng Four Elements Divine Fire sa painting, gulat na bulalas ni Emer Duncan, na ilang beses na nagbago ang kanyang ekspresyon. Kung ano man ang tawag mo dito, bagay na ito. Dalhin mo ako upang makita ito. Kung handa kang ibigay ito sa akin, tiyak na masisiyahan ka sa mga tuntunin ng palitan ko. Nang makita ang reaksyon ng kabilang partido, nagliwanag ang mga mata ni Adele, at nagsalita siya ng may tono ng kagalakan at pananabik. Ito, sige. Please follow me. Saglit na nag-alinlangan si Emer Duncan ngunit kalaunan ay tumango bilang pagsang-ayon. Alam niya ang tungkol sa Flame of Yin at Yang, at dahil natuklasan ito ng isang makapangyarihang tao mula sa Panglay Ferry Island, walang silbi ang pagtatangkang panatilihin ito. Kung nagpasya ang kabilang partido na kunin ito sa pamamagitan ng puwersa, sino sa pamilya Duncan ang makakapigil sa kanila? Baka magdulot pa ito ng kapahamakan sa pamilya. Naunawaan ni Emer Duncan ang prinsipyo ng isang mahalagang bagay ay nag-aanyaya ng gulo. Bukod dito, ang Flame of Yin at Yang ay palaging walang silbi sa pamilya Duncan. Dahil sa mga pangyayari, mas mabuting ipagpalit ito para sa ilang mga mapagkukunan at kayamanan at makuha ang pagkakaibigan ng Panglay Ferry Island. Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, si Emer Duncan, ang pinuno ng pamilyang Duncan, ay sumang-ayon na dalhin si Adele upang makita ang Four Elements Divine Fire gamit ang kanyang sariling mga mata. Sa sandaling ito, gumalaw din si Ricardo at sumunod sa kanila. Nang makita ito, ang mga miyembro ng pamilyang Duncan ay nakipagtitigan kay Ricardo. Gayunpaman, ikinaway ni Emer Duncan ang kanyang kamay at hindi siya pinigilan. Dahil tuso at may karanasan, natakot din si Emer Duncan na baka kunin ito ni Adele sa pamamagitan ng puwersa, kaya gusto niyang maging maingat. Nararamdaman din niya na hindi maarak ang lakas ni Ricardo. Bagamat nagkaroon ng hindi kasiya siya sa pagitan nina Samantha at Ricardo noon, at maging ng sama ng loob kay Ricardo mula sa pamilyang Duncan, si Ricardo ay tila may dalang pagkakasala at mabuting kalooban sa kanila. Ang gayong makapangyarihang figure, na kahit na tiniis ang panunumbat ng ina ni Samantha ng walang paghihiganti, ay personal na dumating upang humingi ng tawad. Si Emer Duncan, na matalino at may karanasan, ay alam na si Ricardo ay may magandang karakter at may kaugnayan sa pamilyang Duncan. Ang pagkakaroon ng Ricardo kasama ay maaaring makatulong sa balanse Adele sa ilang mga lawak. Sa isang paraan, ginagamit din ni Emer Duncan ang Ricardo. Ilang sandali pa, pinangunahan ni Emer Duncan ang dalawa sa likod ng bundok ng teritoryo ng pamilyang Duncan. Sa pagpasok, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay naging kapansin-pansing masiksik. Ang pamilyang Duncan ay halos hindi maituturing na isang nakatagong pamilya at nagtataglay ng isang maliit na spiritual vein. Kasunod ng isang underground passage, pinangunahan ni Emer Duncan sina Ricardo at Adele sa kailaliman ng spiritual vein na ito. Sinamahan din sila ng ilan sa pinakamalakas na miyembro ng pamilya Duncan.
Sa kalaunan, nakarating sila sa isang lihim na silid na inukit sa kailaliman ng spiritual vein. Sa gitna ng silid na ito ay isang kumpol ng apoy. Ang apoy ay nahahati sa dalawang pangunahing kulay, kulay abo at puti. Sa partikular, ipinakita nila ang malalim na kulay abo, mapusyaw na kulay abo, gatas na puti, at maputlang puting kulay. Ito ay mukhang hindi kapani-paniwalang kamangha-mangha. Ang mga kulay na ito ay kumakatawan sa apat na elemento, Taiyin, Greater Yin, Shaoyin, Lesser Yin, Taiyang, Greater Yang, at Shaoyang, Lesser Yang, na naglalabas ng mga espesyal na pagbabago-bago at enerhiya na naaayon sa mga elementong ito. Bagamat nahahati sa apat na kulay, sa unang tingin, ang buong kumpol ng apoy ay tila nagsanib sa isa, na ang apat na kulay ay patuloy na nagbabago at nagbabago sa isa't isa. Ang apoy ay nagmistulang halamang tumutubo mula sa lupa. Nang makita ang apoy na ito, magkasabay na lumiwanag ang mga mata ni Adele at Ricardo. Oo, ito na. Ito siguro ang binanggit ni Mona Woodward bilang Four Elements Divine Fire. Napaisip si Ricardo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niya ito sa pamilya Duncan. Gayunpaman, itong Four Elements Divine Fire ay pinagnanasaan din ni Adele ngayon. Siya ay malinaw na dumating para dito rin. Kanina, nang dumating si Ricardo sa likod na bundok ng pamilya Duncan at pagmasdan ng kabundukan, malabo niyang nahulaan kung bakit ipinanganak ng spiritual vein na ito ang isang banal na bagay gaya ng Four Elements Divine Fire. Ang nakapalibot na kabundukan ay nakapalibot sa teritoryo ng pamilyang Duncan na may apat na matataas na taluktok. Ang apat na taluktok na ito ay mas mataas sa hilaga kaysa sa timog at mas mataas sa kanluran kaysa sa silangan. Ayon sa tradisyonal na paniniwala, kaliwa Azure Dragon, kanan White Tiger, harap Vermilion Bird Divine Ancestor, likod Black Tortoise. Ang apat na taluktok na ito ay kahawig ng isang Azure Dragon na paikot-ikot, isang White Tiger na pinaamo, isang Black Tortoise na nakayuko ang ulo, at isang Vermilion Bird na lumulutang. Kinakatawan nila ang iba't ibang mga banal na elemento. Sa paglipas ng panahon, ang mga elementong ito ay nagbago sa mga banal na kapangyarihan na kalaunan ay nagsilang ng isang banal na bagay bilang ang apat na elemento ng banal na apoy. Adele, ito ba ang gusto mo? Mataimtim na tanong ni Emer Duncan. Tumango si Adele at sinabing, oo. Ito na. Kung bibigyan mo ako, pangalanan ang iyong mga termino. Nagpalitan ng tingin si Emer Duncan at ilang eksperto ng pamilya Duncan. Sa wakas, bumantong hininga si Emer Duncan at nagsabi, ayaw namin ng anumang yaman o kayamanan sa pagtatanim. Kung matutulungan mo kaming lutisin ang isang krisis na kinakaharap ng aming pamilya, itong Four Elements Divine Fire ay magiging iyo. Pagkasabi nito, tumingin ulit si Emer Duncan kay Ricardo. Nang makitang interesado rin siya sa Four Elements Divine Fire. Upang matiyak na si Adele ay tunay na tutulong sa paglutas ng kanilang krisis. O marahil upang makakuha ng isa pang kakampi. Dagdag pa ng tusong si Emer Duncan, Ricardo, gusto mo rin itong Four Elements Divine Fire, di ba? Kung ang alinman sa inyo ay makakatulong sa amin na malutas ang krisis na ito, ang apat na elementong banal na apoy na ito ay pag-aari ng sinumang gumawa nito. Paano kung ganoon? Kabanata 940, ang krisis ng pamilya Duncan. Nang marinig ito, isang kislap ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Adele, at nagpakawala siya ng isang malakas na senggal. Mas lalong lumalim ang tingin niya kay Ricardo. Medyo naging unfriendly din ang tono niya kay Emer Duncan. Magsalita, anong krisis ang kailangang lutisin? Malamig na tanong ni Adele. Nanatiling kalmado si Ricardo, hindi nagpakita ng ibang reaksyon, at taos-pusong sinabi, kung ano man ang krisis na kinakaharap ng pamilya Duncan, sabihin mo lang sa amin. Ibigay mo man sa amin ang Four Elements Divine Fire o hindi, gagawin ko ang lahat para tumulong. Sige. Napakabuti, tumango si Emer Duncan kay Ricardo, na nabawasan ng sama ng loob sa kanya nang marinig ito. Matapos magbigay ng medyo awkward na ngiti kay Adele, sinimulan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Habang nagsasalita si Emer Duncan, ang mga mukha ng mga eksperto sa pamilyang Duncan na naruroon ay nagpakita ng magkahalong takot at galit.
Ito ay lumabas na isang buwan na ang nakalipas, isang napakalaking nilalang ang nakatutok sa pamilya Duncan. Gabi-gabi, may nilalamon nito. Minsan, nakipagtulungan si Emer Duncan sa pinakamalakas na eksperto ng pamilya Duncan para tambangan ang nilalang sa hating gabi. Natuklasan nila na ito ay isang higanteng sawa, kasing kapal ng Bar Isles. Ang pinagsama-samang pag-atake ng mga eksperto sa Golden Core at Core Formation ng pamilya Duncan ay nahulog sa Python Monster, ngunit ito ay ganap na hindi pinansin. Ang kanilang mga pag-atake ay hindi man lang nakapag-iwan ng marka sa halimaw na Python. Binaliwala lang ng halimaw na Python ang lahat, nilamon ang isa pang miyembro ng pamilyang Duncan, at pagkatapos ay walang pakundangan na tumakas. Walang magagawa ang Python Monster na ito. Gayunpaman, tila ayaw ng nilalang na makipagpatayan. Sa kabila ng pagkakaroon ng kapangyarihang lipulin ang buong pamilya Duncan sa pamamagitan ng isang kaway ng kamay, hindi nito pinansin ang lahat. Pagkatapos nito, ang buong pamilya Duncan ay nahulog sa isang estado ng matinding takot. May mga taong gustong tumakas para iligtas ang kanilang buhay. Ngunit ang sinumang umalis sa hangganan ng ari-arian ng pamilya Duncan ay agad na pinatay. Ang ari-arian ng pamilya Duncan ay naging isang bilangguan para sa mga nasa loob nito, isang lugar kung saan ang isa ay maaaring pumasok ngunit hindi umalis. Tila pinalaki sila ng halimaw na python bilang pagkain. Hindi nito pinatay ang lahat ng tao sa estate ng sabay-sabay ngunit nilalamon nito ang isang tao bawat araw. Ang pakiramdam ng paghihintay sa pagdating ng kamatayan, na hindi alam kung sino ang mamamatay sa bawat araw, ay nagtulak sa buong pamilya Duncan sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Kung matutulungan kayong dalawa na maalis ang halimaw na iyon, ang Four Elements Divine Fire ay magiging iyo. We don't need anything else, seryosong pahayag ni Emer Duncan na nakatutok ang mga mata kay Ricardo at Adele. Matapos makinig ay parehong napasimangot sina Ricardo at Adele. Isang halimaw na python na kumakain ng mga tao araw-araw. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at nakita ang bakas ng pagdududa sa mga mata ng isa't isa. Dahil sa kanilang lakas, wala silang naramdamang malademonyong aura patungo sa ari-arian ng pamilya Duncan. Naisip ni Ricardo sa kanyang sarili. Kung talagang may napakalaking nilalang na nagdudulot ng gulo at napakaraming tao ang namatay, dapat ay nakakaramdam ako ng ilang demonyong aura o enerhiya ng kamatayan. Ngunit wala. Dalawa lang ang posibilidad, alinman si Emer Duncan ay nagsisinungaling tungkol sa Python Monster, o ang Python Monster na ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at maaaring ganap na burahin ang lahat ng mga bakas ng mga aksyon nito, kahit na itinatago ang aura nito. Kung ito ang huli, kung gayon ang antas ng paglilinang ng nilalang na ito ay dapat nakakilakilabot. Sa pag-iisip na ito, pinalawak ni Ricardo ang kanyang larangan ng pag-iisip hanggat maaari at pinakawalan ito palabas. Sa sumunod na segundo, nagbago ang ekspresyon niya. Natuklasan niya na sa sandaling ang kanyang mental field ay lumampas sa isang tiyak na saklaw ng ari-arian ng pamilya Duncan, naharang ito ng ilang puwersa. Sa madaling salita, ilang puwersa ang naghihiwalay sa mga nasa loob mula sa labas ng mundo. May napansin ba kayong dalawa? Oo, sa loob ng ari-arian ng pamilya Duncan, ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo ay naputol. Kahit ang mga tawag sa telepono ay hindi makalusot. Nakulong tayo ng halimaw na ito at pinalaki tayo bilang pagkain. Pinagmasdan ni Emer Duncan ang mga ekspresyon ni Ricardo at Adele at umiling na may mapait na ngiti. Kung hindi kayo nag-aalis, baka hindi rin kayo makaalis. Sigh. Emph. Pagkatapos ay sasalubungin ko ang halimaw na sawa na ito at tingnan kung gaano kalaki ang maaaring idulot nito. Malamig na ngumuso si Adele. Gusto kong makita kung lalabas ba itong pumatay sa akin kung aalis ako sa ari-arian ng pamilya Duncan. Mas mabuting lumabas ito para mapatay ko ito ng isang hampas. Nang walang ibang salita, umalis siya sa kaibuturan ng spiritual vein, na nagnanais na akitin ang halimaw ng direkta. Isa lang ang naisip niya, tapusin mo ito ng mabilis. Tulungan ang pamilyang Duncan na malutas ang krisis na ito at makuha ang Four Elements Divine Fire sa lalong madaling panahon. Nang makita ito, mabilis na sumunod sa kanya sina Emer Duncan at Ricardo.
Sa labas, malakas na sumigaw si Adele, umaalingaw sa kabundukan ang malinaw niyang boses. Hep, lumabas ka. Swish! Sa susunod na segundo, humakbang siya sa kanyang mahalagang espada, na nagbuga ng malabo na kinang, at lumipad sa hangin patungo sa gilid ng ari-arian ng pamilya Duncan. Ang kanyang paninindigan ay nagpapahiwatig na siya ay naglalayong umalis sa mga hangganan ng ari-arian upang akitin ang halimaw na python. Napatingin si Ricardo na may pagtataka sa kanyang mga mata. Sa katunayan, ang espada ni Adele ay isang mahiwagang sandata na may kakayahang lumipad kapag hinihimok ng tunay na enerhiya. Gayunpaman, lihim siyang umiling sa paglapit nito. Gamit ang paraang ito para akitin ang halimaw na python. Baka hindi gumana. Dapat mataas ang talino ng sawa na ito. Maaaring hindi ito magpakita sa sarili kapag naramdaman ang lakas ni Adele. Kung tutuusin, iba si Adele sa mga miyembro ng pamilyang Duncan, kitang-kita ang kanyang Shattered Void Realm status. Maaari nitong bitag ang mga miyembro ng pamilyang Duncan ngunit maaaring hindi ito magtangkang bitag kay Adele. Baka umasa pa ito sa mabilis niyang pag-alis. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Ricardo nang mapagtanto niyang nagkamali siya ng hula. Ang iba pang miyembro ng pamilya Duncan ay nagpakita rin ng mga ekspresyon ng kawalan ng katiyakan habang pinapanood nila ang nangyari sa himpapawid. Isang figure ang biglang pumailanglang sa langit matapos lumipad si Adele sa isang tiyak na hanay. Sa bilis ng kidlat, hinarang siya nito sa gitna ng hangin. Ang python monster na ito ay nang-ahas na harapin maging si Adele, isang makapangyarihang eksperto sa Shattered Void Realm. Nakita ba siya nito bilang isa pang piraso ng pagkain tulad ng ibang bahagi ng pamilya Duncan? Ang ibig sabihin ng pananatili ay naghihintay sa kamatayan, ang pag-alis ay hindi isang opsyon.